Kamusta po kayo? Welcome to Tagalog Bible Voice. Genesis chapter 7, kaibigan, dumating na yung moment na matagal nang inihahanda. Sinabi ng Diyos kay Noah, pumasok ka sa arka, ikaw at ang buong pamilya mo, dahil nakita kitang matuwid sa panahon na ito. Parang sa dami ng tao, si Noah ang napili. May dagdag pangbili ng Diyos tungkol sa mga hayop. Hindi lang basta tig-isang pares, kundi sa mga clean animals, 7 pares ang dadalhin, lalaki at babae. Sa mga unclean, tig-isang pares lang. At pati mga ibon, 7 pares din. Parang may plano na agad ang Diyos para sa future, para may magamit sa offerings at magpatuloy ang buhay pagkatapos. Sinabi rin ng Diyos, 7 araw mula ngayon, magpapaulan ako sa lupa ng 40 araw at 40 gabi. Isipin mo yun, tuloy-tuloy na ulan, walang tigil. At ginawa ni Noah ang lahat ng iniutos ng Diyos. Si Noah ay 600 years old nang mangyari ito. Medyo nakakagulat ulit yung edad, no? Pero dun, normal pa yun. Pumasok sila sa arka, si Noah, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak na sina Shem, Ham at Japheth at ang mga asawa nila. Kasama rin ang lahat ng hayop, mga mababangis, mga alaga, mga gumagapang at mga ibon. Lahat tigdadalawa lalaki at babae tulad ng iniutos ng Diyos. At pagkatapos ng Diyos ang pinto, ang ganda ng detail na yun. Hindi si Noah ang nagsara, ang Diyos mismo. Parang sinasabi, siya ang nagsisecure ng kaligtasan. Pagdating ng ika-7 araw, nagsimula ang baha. Hindi lang ulan mula sa langit, kundi bumukas din ang fountains of the great deep. Parang may tubig na umaangat mula sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin galing sa itaas at sa ibaba sabay-sabay. 40 araw at 40 gabi, walang tigil ang ulan. Habang tumataas ang tubig, unti-unting inaangat ang arka. Parang isang dahon na unti-unting inaangat ng baha. Pero matibay, hindi lumulubog. Lalong lumalim ang tubig hanggang natakpan ang lahat ng bundok. Sinasabi na umabot pa ng higit sa 15 cubits ang taas ng tubig sa ibabaw ng mga bundok. Ibig sabihin wala talagang natirang tuyong lupa. At dito kaibigan, mabigat na part. Lahat ng may hininga ng buhay sa lupa namatay. Mga tao, hayop, ibon, lahat na nasa labas ng arka. Parang total wipeout, tahimik, walang natira. Pero sa gitna ng lahat may isang maliit na mundo na ligtas. Ang arka. At sa loob nito si Noah, ang kanyang pamilya at ang mga hayop. Ang tubig ay nanatili at patuloy na tumaas sa loob ng 150 days. Ibig sabihin, hindi lang ito bigla ang baha, matagal, sustained, parang hindi agad matatapos. Ngayon, kaibigan, isang mahalagang insight dito, ang arka ay parang simbolo ng protection ng Diyos. Sa gitna ng matinding bagyo at paghuhukom, may lugar ng kaligtasan para sa mga sumusunod sa Kanya. At isa pa, mapapansin mo, hindi nagmadali si Noah. Sumunod siya step by step, kahit siguro hindi niya lubos na intindihan ang mangyayari. Parang sa buhay natin, minsan hindi natin nakikita ang buong picture. Pero kung marunong tayong magtiwala at sumunod, may arka na naghihintay para sa atin. At yung detail na ang Diyos ang nagsara ng pinto, parang paalala na ang kaligtasan ay hindi lang effort ng tao. May bahagi ang Diyos, siya ang nagtatapos, siya ang nag-iingat. Dahan-dahan mo lang damhin. Kasi ito ang simula ng isang napakalaking pagbabago, isang bagong simula na dadaan muna sa matinding unos. Genesis chapter 8, kaibigan. Pagkatapos ng matagal na baha, ito na yung moment na parang hinihintay ng lahat sa loob ng arka. Sabi sa simula, naalala ng Diyos si Noah. Hindi ibig sabihin nakalimutan. Siya ha, kundi parang dumating na yung oras na kikilos ang Diyos para iligtas sila. Parang kapag sinabi mong naalala kita, ibig sabihin gagalaw ka na para tulungan. Pinahupa ng Diyos ang tubig. Pinahinto niya ang ulan at isinara ang fountains of the deep. Unti-unting bumababa ang tubig. Pagkalipas ng 150 days, nagsimulang humupa ang baha at ang arka sumadsad sa bundok ng Ararat. Isipin mo yon, parang isang napakalaking barko na dahan-dahang tumigil sa tuktok ng bundok. Habang lumilipas ang panahon, patuloy pang bumababa ang tubig hanggang sa makita na ang mga tuktok ng bundok. Pagkatapos ng 40 days, nagbukas si Noah ng bintana ng arka. Naglabas siya ng uwak. Lumipad ito pabalik-balik, naghahanap ng matitirhan pero hindi pa tuluyang nakahanap. Pagkatapos naglabas siya ng kalapati, isang dove. Pero bumalik ito kasi wala pang matitirhan. Parang wala pang dry land. Naghintay si Noah ng 7 araw, tapos pinakawalan ulit ang kalapati. Pagbalik nito, may dala na itong dahon ng olibo sa tuka. Ang ganda ng moment na yun, kaibigan, parang maliit na sign ng pag-asa. Isipin mo, isang simpleng dahon, pero ibig sabihin, may tumutubong buhay na ulit. Naghintay ulit si Noah ng 7 araw at pinakawala ng kalapati. Sa pagkakataong ito,
hindi na ito umalik. Ibig sabihin may lugar na itong matitirhan. Unti-unti, natuyo ang lupa. Sa unang araw ng unang buwan, tinanggal ni Noah ang takip ng arka at nakita niyang tuyo na ang lupa. Pero naghintay pa rin siya. Hindi siya nagmadali. Hanggang sa sinabi ng Diyos, lumabas ka na sa arka, ikaw, ang pamilya mo at ang lahat ng hayop. At lumabas sila. Isipin mo yung pakiramdam. Pagkatapos ng matagal na pagkakakulong, sa wakas, makakalakad ulit sa lupa. Makakahinga ng sariwang hangin. At ang unang ginawa ni Noah, hindi siya agad nag-celebrate. Nagtayo siya ng altar para sa Diyos. Nag-alay siya ng malilinis na hayop bilang handog. Parang way niya ng pagsasabi ng salamat. At nang naamoy ng Diyos ang handog, sinabi niya sa kanyang puso, hindi na niya muling susumpay ng lupa dahil sa tao, kahit alam niya na ang puso ng tao ay may tendensya pa rin sa kasamaan. At nagbigay siya ng isang pangako. Habang umiiral ang mundo, may pagtatanim at pag-ani, may lamig at init, may tag-init at tag-ulan, may araw at gabi. Hindi na ito titigil. Parang sinasabi ng Diyos, may stability na ulit. May rhythm ang buhay. Ngayon, kaibigan, isang mahalagang insight dito. Ang kalapati na may dalang dahon, parang simbolo ng pag-asa. Kahit gaano katindi ang bagyo, may darating na tanda na tapos na. At isa pa, si Noah, hindi siya nagmadali. Kahit mukhang okay na, naghintay pa rin siya sa utos ng Diyos bago lumabas. Parang paalala sa atin, hindi lang sapat na makita natin ang sign, kailangan din natin maghintay sa tamang timing. At yung ginawa niyang altar, nagpapakita na ang unang response sa blessing ay pasasalamat. Parang sa buhay natin, pagkatapos ng isang mahirap na season, minsan gusto natin agad tumakbo pabalik sa normal. Pero mahalaga rin na huminto, magpasalamat at kilalanin ang Diyos. Dahan-dahan mo lang damhin. Kasi ito yung simula ng bagong mundo, mas tahimik, mas fresh at puno ng pag-asa.